So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ni Salt Papi sa Manchester Arena sa bansang UK, kalaban itong Amerikano na si Tony Ferguson. Tinalo po si Salt Papi ng Amerikanong si Ferguson via technical knockout sa round 3. Hininto nga po ng referee mga tol ang laban noong sunod-sunod na bumitaw itong si Ferguson. Pero sobrang aga nga po hininto ng referee mga tol ang laban. Sayang, lamang na lamang po sana si Salt Papi dahil nakuha niya ang round 1 at round 2. Dahil sa talo ni Salt Papi, pangatlong talo na po niya yan sa MF Pro. Bumagsak na po ang record niya sa 4 wins and 3 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, binunyag po ng trainer ni Murodjon Akhmadaliev na si Joel Diaz kung paano nila tatalunin si Naoya Inoue. Kung ang isang bata ni Joel Diaz na si Ramon Cardenas, bigong ma-upset si Inoue noong maglaban sila. Pero ngayon, tinitiyak ni Joel Diaz na magagawa ni Akhmadaliev ang game plan nila dito kay Inoue. Binunyag po kasi ni Joel Diaz ang paraan kung paano talunin si Naoya Inoue. Para kay Diaz mga tol, hindi daw mahirap talunin ang estilo ni Inoue. Sadyang hindi lang daw kasi nasunod ni Cardenas ang pinapagawa niyang game plan. To beat an Inoue, I can tell you, to beat an Inoue, it's not that difficult. Kung nagawa lang daw ni Cardenas ng tuloy-tuloy yung pinapagawa niya, may kalalagyan daw itong si Inoue. May isang round daw na nagawa ni Cardenas yung pinapagawa niya. Sinabi niyang paatrasin si Inoue at dikitan ito habang nakakaber siya. At paulanan daw niya ng body shot itong si Inoue habang nakakaber. At kapag bumato daw si Inoue, counterin daw agad niya ito. Nagawa naman daw yan ni Cardenas. Successful daw niyang napaatras itong si Inoue. Kaso, hindi daw bumabato ng suntok itong si Cardenas. Kailangan daw kasi kapag pinaatras mo si Inoue, atakihin mo daw ito sa katawan. At kapag nag-umpisa daw magpakawala ng maraming suntok si Inoue, itaas mo lang daw ang depensa at kumounter. At kapag si Inoue naman daw ang umatake habang nasa lubid ka, pigilan mo daw ang pag-atake ni Inoue sa pamamagitan ng pag-clinch. So hindi nga po yan nagawa ni Ramon Cardenas. Umaasa itong si Joel Diaz na magagawa yan ni Murodjon Akhmadaliev kay Inoue. Kaya pala sa training nila, talagang sinasanay ni Joel Diaz si Akhmadaliev na bumato ng maraming body shot. At makikita din mga tol na pinapalakas ni Akhmadaliev ang katawan niya sa pamamagitan ng pagtulak sa malaking bola. So mukhang nakikita natin mga tol na talagang didikdikin ni Akhmadaliev si Inoue kapag nagkaharap na sila sa September 14. Kaso yung sinasabi ni Joel Diaz mga tol na i-clinch itong si Inoue, kapag nag-umpisa ito magpakawala ng maraming kombinasyon, mukhang mahirap po gawin yan kay Inoue. Once kasi na mapabagsakan ni Inoue at tumayo ka, diyan na pinapakawalan ni Inoue lahat ng lakas niya at hindi na magagawang yumakap ng kalaban niya. Hindi lang kasi si Cardenas ang hindi nagawang yumakap kay Inoue bago ito ma-TKO. Maging si Stephen Fulton mga tol, hindi rin nagawang yumakap kay Inoue. Noong bumagsak itong si Fulton at nakabangon, pinakawalan na ni Inoue ang maraming kombinasyon. Makikita mga tol na sinusubukan nga po ni Fulton na yumakap kay Inoue pero hindi po nagawa yan ni Fulton. Makikita na pilit na yumayakap si Fulton pero magaling itong si Inoue. Iniiwas niya agad ang bewang niya at tutukuran niya ng braso niya ang balikat ni Fulton o braso ni Fulton para hindi ito makayakap. Saka pinaulanan ni Inoue ng suntok itong si Fulton hanggang sa bumagsak siya muli. Kaya yung sinasabi ni Joel Diaz na yakapin itong si Inoue kapag nagbato ito ng maraming kombinasyon, mukhang malabo. Dapat yan yung pag-aralan nila kung paano mayakap itong si Inoue dahil magaling ito umiwas sa yakap ng kalaban.